Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome to another edition of a Sports Corner PH interviews dito sa Sports Corner PH. And this is the first Zoom interview for the year 2024. Pero as we all know, magiging equal na po tayo for 2024. More on Zoom interviews and more time tayo para sa ating face-to-face conversation. So, diretso na muna tayo sa ating Zoom interviews this afternoon at kasama natin na ang head coach ng Philippine Soft ng Philippine Netball Team. Kasi kahapon nag-soft tennis ako. Philippine Netball Team which is known as Club Pilipinas. Coach Piao Pedeliaga is here on our Zoom session. Coach Piao, bumati ka naman sa ating mga followers natin sa Sports Corner. Hi, good afternoon po. Thank you for having me here. Salamat And po. thank you. All right. And thank you so much sa inyong pag-imbita sa amin na makasama ka namin dito sa Sports Corner PH upang matalakay nga yung nangyari dyan sa Hong Kong. Pero first of all, kamusta na po kayo? Congratulations on the resounding success dyan sa Hong Kong Four Nations Cup. How are you doing right now dyan sa inyong kilalagyan nyo? Matapos nga ang inyong pagsalang sa Hong Kong Four Nations. Ayan, nakapagpahinga na rin kami kasi na-delay rin yung flight namin last Monday. Naging Tuesday na madaling araw. So at least naka-recover na. And yun, Okay. enjoying our vacation. Oo nga, extended yung rest natin dahil right after nga ng Hong Kong Nations Cup, may time pa kayo para mag-celebrate dahil ito yung unang tournament for 2024 at ito rin yung unang medal na napalalunan ninyo for this year, yung bronze medal na yun. Yes, tama po kayo. First time namin makasali dito sa Hong Kong Four Nations Club. Okay. So, summarize muna natin yung 2023 for the national team ng netball na mas kilala natin sa tawag na si Club. Paano nyo na-inspire o i-reflect yung taong 2023 para sa team natin? Kasi may mga competition kayo sinalian, may mga international training camps na kayong sinalian para at least ma-boost yung experience ninyo at yung growth ninyo as a team. Coach Piao. Actually, 2023, wala kaming nasalihan na international tournament. It should be the IMAG, kaya lang na-postpone sana para this February for this year. Kaya lang na-postpone ulit. I think late this year matutuloy yon. So what happened last year is puro talaga training kami. And we had one training in Singapore. Yun lang yung nagawa namin. Pero mostly yung mga sa grassroots kami nag-focus na introducing netball to other groups. Parang more of nandun kami. And plus, having our ibang athletes namin getting a level 1 coaching and new umpires also. Yun ang mga naging training namin doon. Okay, so medyo inactive pagdating sa tournaments niya yung ating si club this past year 2023. Dala naman natin yung IMAG na reschedule ulit, nilipat ito after ng Paris Olympics pero wala pang definite date ng Wala pa. mismong competition na yon. And then, we headed into the new year at naimbitahan kayo ng Hong Kong for the first time na sumali doon sa Four Nations Cup kasama mga host na Hong Kong, of course, ang guest teams like Brunei, nakapitbahay natin sa ASEAN region, and of course, ang Papua New Guinea, na nakita niyo sa Facebook page namin, ang daming fans ng Papua New Guinea na nakapag-comment ka sa page at kina-congratulate din nila tayo dito sa pagkapanalo nga ng bronze medal doon sa Four Nations Cup. Tell us more about yung preparations natin para dito sa Hong Kong Four Nations Cup. Ito pa ay nag-umpisa ito last year pa. Actually, late last year na namin nalaman na merong Four Nations. And then, actually, ang piniprepare namin since na wala yung IMAG last year for February, then we're looking at the Asian Netball that will be on October. Yun talaga ang pinaghahandaan namin for last year eh. Kaya lang bigla kami na-invite dito sa Hong Kong's Four Nations Cup. So we thought ito yung magandang parang pre-tournament namin for IMAG. Looking at the team, may mga at least 4 or 5 players tayong bago dito eh na wala pang experience playing netball.
So I think this is the best tournament na at tamang-tama na sa January na ilagay. Okay, when it comes sa composition ng team, is it mostly mga veterano na sa netball? May iba nang galing pa sa military, kaya nakikita ko pag na national anthem, nakasaludo pa dahil karamihan pa sa mga miyembro nito nanggaling sa military. At alam ko, meron na silang DS from the AFP para makapaglaro. Pero meron bang ilan na first time na talaga na maglaro sa international scale, Coach Biao? Yes, actually for eight players ng team natin is veterans na. When we say veterans, nakapag-experience, like 20 to 2022, may ilan dyan. I think 3 of them was able to play first time sa netball. Then the rest, andyan na yan, 2017 pa lang, 2019 players na natin sa netball yan. Then we have 4 new ones na sinasabi mo nga nasa military, but all of them are former basketball players eh. Okay, so experience-wise talagang decorated talaga yung lineup natin for netball. Pero what about sa training mismo, preparation, so likewise? Kapantay ba natin yung kalidad at lakas ng ating mga makakaharap natin, especially yung Hong Kong, Brunei at Papua New Guinea? Ilang beses kayo na nakaharap doon, aliman doon sa tatlong koponan in the previous years, at alam natin, masasabi natin, yung training program nila, maganda naman as usual. Yes. Ang Papua New Guinea, this is the first time natin sila nakalaro. Kasi iba yung mga tournament na sinasalihan nila, pang world talaga eh. Then Hong Kong, nakakasabay natin yan sa ANC, but we haven't played against them. Then si Brunei, lagi natin nakakalaro yan because of the SEA Games actually. Then in terms of preparation naman ng team natin, I think mas lamang talaga yan si Papua New Guinea and Hong Kong kasi basically yan yung isa sa mga kumbaga popular sport sa country nila and parang basketball yan sa atin eh. Unlike dito sa atin, ang netball, kami lang yung team ng netball dito sa Pilipinas, walang ibang team like even high school, college or any commercial, wala. And plus we don't have the facilities na katulad nila. Pag pumunta ka sa kanila, 3 court magkakatabi, puro netball eh. Dito sa atin, we don't even have one. So usually, nagtsatsaga kami sa basketball court, mga ganun. Okay. So wala pa talagang programa for netball. Walang ibang teams pa ng netball dito sa Pilipinas. Kayo lang yung national team lang. Pero pag-uusapan natin later on yung mga plano ninyo with regards sa grassroots. Balikan natin yung mismong competition. So nakatatlong talo kayo from the mentioned teams na aforementioned teams natin, yung Brunei, Papua New Guinea, Hong Kong, dun sa preliminaries. And after sa fourth day, pagdating sa bronze medal match, na-upset natin yung Brunei. Na lagi niya nakakalaban sa Southeast Asian Games para makuha niya yung tansong medalya o bronze medal. I-assess mo naman ang mga nangyayari as a coach. Of course, pag-guide niyo sa team natin, ano yung take sa inyo performance ng ating kupunan? Actually, for me, no, personally, yung performance natin overall, masaya kami sa nilaro ng mga players natin. But yung as we've said, last year wala kaming nilarong tournament eh. So, biglang pasok ang January, sumali kami dito. So, yung first game namin talagang opening jitters yung laro, plus yung 4 na players natin, medyo kumakapa-kapa pa rin eh. Even yung mga sophomores natin. But then, ang importante doon, every game, first, hanggang fourth game namin, nag-improve yung players natin, nakuha na nila yung system ng netball. So, I think for me, that's more than enough na nakita ko as a test game namin as a team. At dito nga, sinubok nga ang inyong katatagan nga as a team, lalo na yung mga nakaharap ninyo, puro mga first-timers, puro mga ngayon lang sila naka-experience sa mag-compete niya ng netball, lalo na yung Papua New Guinea na eventually nag-champion sila doon sa Four Nations Cup against sa host team na Hong Kong. I-revisit natin yung naging skills and agility sa mga kalaban natin.
especially yung champion na Papua New Guinea. Paano mo i-describe nyo yung naging mga performances, skills ng mga kalaban natin na makakatulong sa inyo upang magkaroon ng better ambitions, better plans para sa ating netball team at of course sa pagpapag-improve ng ating training program natin? Actually, pag ako ang tatanungin mo dyan, no, sir, for me, ang skills natin, tatapat tayo sa kanila eh. Ang ano lang natin is yung know-how how to play yung netball ng mga players natin. Like sabi ko nga sa inyo, they are all former basketball players. So, yung transition of from basketball going to netball, yun yung malaking nagiging problema namin. But still, looking back sa nilaro namin, I think mabilis naman nilang na nakuha lahat yung rules, yung techniques of playing netball eh. It just so happens sila masyadong sanay confident. So ngayon ang binabalik ko sa mga bata is, ang tinatanong, sinasabi ko lagi sa kanila is, kilala ko kayo as a basketball player. Yun yung kaya kayo napunta rito sa netball eh. Where is your character? Kung ang tatapang niyo pag basketball ang laro eh, ilabas niyo rin yung tapang niyo rito. Don't doubt yourself. Kasi kung nag-doubt ka, for me, kasunod niyan, nag-error ka na, hindi ka na sure sa mga galaw mo. Yun lang naman eh. Kasi kung skills-wise, I think papantay tayo sa running, jumping, and everything. Plus, syempre, lamang sila sa height, pero andyan na tayo, malaki na rin yung lineup natin eh. So, in a few years, I think, pwede tayong dumikit-dikit na sa kanila. Okay. At ano masasabi nyo dahil of course, it's a great year kagad. Great start of the year kagad para sa si Club. Bronze medal ang napalunan ng first ever tournament, first ever podium showing. Ito talaga ay nagsilbing extra motivation and inspiration niya para maitawid yung taong 2024 na mas maganda, mas mabunga para sa ating kupunan na sa kabila nga ng mga struggles natin, nagtitraining kayo sa basketball court, karamihan, mga dating basketball players, pero at least na kukuha pa rin yung magandang exposure and experience that they get in. Yes, yes, oo. Talagang actually hindi naman namin na pinapansin yan if we're lacking in facilities, no? Pero syempre talagang kung in reality makikita mo, kailangan mo rin ng mga games na malaro para mag-gain mo yung experience. So what we do is talagang nag-training abroad kami. So basta ang sa amin lang every day, every training, nag-i-improve kami. That's the big factor dyan eh, and gaining yung self-confidence ng mga players natin in playing netball. Huwag silang mag sa second thought about what they're doing. Yun lang naman yan eh. Okay, Coach Piao, ano yung nilook forward ninyo sa taong 2024 para sa ating national team? Mukhang hanggang ngayon, naghahanap pa kayo ng parang permanent venue ng inyong training camp dito sa Metro Manila dahil alam natin, karamihan ng mga basketball courts na available hindi gaano sabihin natin ka-standard, nako-comply sa standards ng netball. Kaya patuloy pa rin yung pakikiusap sa ilang mga grupo na of course, magkaroon sila ng parang dedicated court para sa netball. Anong latest update yan? Actually, yung sa court, na-adjust naman namin. Like, kung nakakapunta kami sa Ninoy Aquino, yung court nun masyadong mahaba eh. So talagang wala silang basketball ring. Ang nagiging hindrance lang naman dito sa atin because of the basketball ring, no? Pero other than that, we try to adjust naman sa training about it. Minsan, pag kunyari malapit na yung tournament, we try to go to Santa Rosa. And si Mayor naman doon, talagang ina-accommodate kami. Usually, iba-block off niya yung court, yung Coliseum nila for the netball team lang to practice. Kasi doon sila nag-host before in 2019 eh. So until now, meron silang pwede nating hiramin yung court na yan para makapag-training kami. Okay, speaking of Ninoy Aquino Stadium, kamusta ang working relationship ninyo with the Philippine Sports Commission and Philippine Olympic Committee for the past year and even nga dito sa tournament na sinalihan?
Actually, they are very supportive kahit na newbies lang kami dito sa sports na to. Talagang inengganyo rin nila kami na to practice hard and they really support us eh. Alam nila yung mga kulang natin pero hindi naman kaagad maibibigay yan eh. Pero unti-unti binibigay nila sa amin yan. And talagang thankful kami sa kanila yung mga kailangan namin na ibibigay like even training abroad. We spend money there. They spend money, ina-approve nila yung mga budget namin. And they're very supportive. Lagi rin nila kami kinakamusta, how are we doing? So siguro in the near future, magkakaroon din tayo niyan. Nabanggit nyo kanina, wala pa tayong netball clubs sa college, sa high school. Pero wino-welcome ba ng ating NSA under the supervision ng kanilang Pangulo si Doc Charlie O na idalin ang netball sa ating mga schools para maybe one day makapag-produce tayo ng mga bagong talents pagdating sa netball at hindi na tayo aasa din sa mga veterano o hindi kaya i-balance na lang natin between the veterans and of course the new ones. Yes, yes. Very active kami dyan since pandemic time. Actually, yung naging plano namin there was inuna namin yung mga teachers, coaches from different region. Kasi para nagkaroon kami ng mga Zoom seminar intro to netball. So ngayon, this year naman ang balak namin is balikan sila para face-to-face na namin maituro sa kanila. Actually, before the pandemic, nagkaroon na rin kami ng intro to netball with different schools. Kaya lang nga, latter part yun biglang nag-pandemic, so nahinto. So right now, ang isa sa priority namin now will be the grassroots talaga. Okay, so the next competition for the national team will be the next major competition for the national team would be the Asian Indoor and Martial Arts Games. Sa Thailand ito, pero hindi natin alam kung kailan ang eksaktong petsa dahil ang tinatarget nila is after the Paris Olympics based sa kanilang latest pronouncements. Ano ang inyong expectations niya sa darating na IMAG? At may mga plano ba kayo right before itong IMAG para sa national team natin in regards sa training? Yes, yes. Ang plano namin aside from training here sa Manila, aside din sa grassroots namin, this May meron kaming planning of the beach netball. Then meron din kaming international training for the whole team going to Hong Kong and Singapore actually. Then before the IMAG, we have the ANC, which is the Asian Netball Championship. Actually, last 2022, yung top 8 nung Asian Netball Championship, yung ANC, which was hosted by Singapore, ang qualifying nun is yung top 8, yun yung na nag-qualify to play sa IMAG. So, bago yung IMAG this year, mauuna si ANC That's, I think, October to November. Okay. So, lastly, ano ang pinaka-memorable experience na ibinaon ninyo para dito sa team sa kanilang paglalaro na dun sa Four Nations Cup? Bukod pa sa bronze medal na napalununan natin, ano ba ang hindi malilimutan na mga experiences na inyong gustong i-reflect on? Actually, yung unang-una, syempre yung banding natin, mas naging close kami. Plus yung how we played against top world sa netball, no? Kasi ang Papua New Guinea is 34 in ranking And mga kalaro niya, syempre yung mga New Zealand, mga sa Australia. And yung experience na mga natutunan namin sa kanila inside the court, yun yung pinaka-importante talaga. Kaya kami sumali sa liga na to. All right, Coach Lau, it's great to have you with us here in our program and thank you so much sa pag-accept ka ng invite na makasama ka namin dito sa ating programa. And before we let you go, baka may gusto kayong mga pasalamatan na mga taga-suporta at siguro ingan kayo ng konting mensahe dito sa mga taong nais interesado na magsubukan ng netball o di kaya makapag-sponsor man lang sa ating national team going into the IMAG and even the other tournaments. Baka may gusto niyong pakiusap. Please, Coach Lau, ihatid niyo na.
Yes, una-una, syempre, we would like to thank you sa POC and sa PSC natin, Chairman Richard Bachman, and syempre si Commissioner Bongku, yun talagang laging nakasupport niya sa atin. And also, syempre sa President namin, Doc Charlie Ho. And syempre, mga private sector na quietly helping us in a little bit here and there. Maraming salamat. Baka ayaw nila magpabanggit. Pero thank you po. Tsaka sa mga gusto matuto ng netball, you can reach us sa Facebook and Instagram. It is the Philippine Netball Federation. Andyan po, mag-message lang po kayo. Or you can force through me personally kay Piao Fideliaga po. And sa lahat po na sumusuporta sa amin, family and friends, even sa inyo po, Sir Gab, maraming salamat po at nandiyan kayo lagi para sa amin. And we look forward na makabasita man lang tayo sa ating training camp ng Siklab one of these days. Di ba sa Celebrity Sports Plaza kayo nagte-training one time? Before, pero ngayon lumipat na po kami sa Ronak Living Gallery, the one in Shaw Boulevard. Sa Ronak, sa San Juan, sa Shaw Boulevard, no, Shaw yun? Boulevard. Mas nandun na po kami madalas. Inadapt na nila kami. Okay, so maybe we will schedule Sadali lang po ha. So we will schedule one visit nga sa training camp ng Siklab soon and ma-feature ko kayo guys and we look forward for more tournaments and more exposures nga sa ating national team. And kudos to all of you sa Siklab for a job well done. Congratulations. Thank you Coach Piao sa itong oras and until the next conversation po. Bye-bye and God bless. Salamat. Bye. Thank you.